kung ang takot mo lamang ay iyong pinaglalabanan. Kaya po sana paglabanan natin ang mga takot natin, lalong-lalo na yung mga fears natin na kung mapagtatagumpayan lang natin, hindi lang tayo ang makikinabang, kundi pati na rin ang sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurain ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong pagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, kikilalin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit, ang magtatuwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatuwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ang mga bagay na kinatatakutan ninyo? Aware po ba kayo sa mga mahalagang bagay na hindi nyo nagagawa at ang mga magandang experiences na hindi nyo magawang maranasan dahil dito? If so, bakit ayaw po ninyong paglabanan ang mga takot na ito? Ang takot ay normal lang sa buhay ng tao sapagkat tayo'y tao. Limitado ang ating kakayanan. May mga bagay na hindi natin alam, may mga bagay na hindi natin kaya. Kaya normal lang matakot. Sinisigurado ko po sa inyo na kahit ang pinakamayaman o makapangyarihan, pinakamatalinong tao sa buong mundo, kung magpapakatotoo lang sa sarili nila, aaminin lang may kinatatakutan din sila sapagkat alam nila, hindi lahat kontrolado nila. Again, that's why normal lang ang matakot. Ang hindi po maganda ay yung tayo'y magpatalo sa takot. Yan po ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon sa ating mabuting balita kung saan 3 beses niya yatang sinabi dito sa kanyang mga alagad, do not be afraid. Hindi po niya sinabi ni pinahiwatig sa kanyang mga alagad na hindi sila matatakot. May sino ba naman ang hindi matatakot sa mararanasan ng mga alagad kapag sila nga naman ay sinugo na ng Panginoon na parang mga tupas sa gitna ng mga asong gubat kapag nililitis na sila sa harapan ng mga gobernador at ng mga hari. At kapag pinagkakanulo na sila, maging ng kanilang sariling pamilya. Sabi nga natin, tao lang din naman sila. And so the Lord repeatedly encouraged them, told them, kayo matakot. Sapagkat kung magpapatalo nga naman sila sa kanilang takot, hindi lang magagawa at ma-experience sa mga dakilang bagay. Halimbawa, sa tingin po ba ninyo lalaganap ng mabilis ang katotohanan tungkol kay Kristo sa iba't ibang panig ng mundo kung nagpadala sa takot nila ang mga apostol? I don't think so. Maaaring lumagana pa rin pero maantala ng matagal na panahon kung nagpatalo sa kanilang takot ang mga alagad ng ating Panginoon. No wonder hanggang sa huli, pinuputakti sila ng mga kampo ng kadiliman para takutin sila. Hanggang sa huli kasi, most of them risked and even offered their lives for the sake of the gospel. So ibig sabihin, hanggang sa huli, hindi sila nagpatalo sa kanilang takot
At ito nga po ang siyang naging dahilan upang mabilis na lumaganap at maging matatag ang ating simbahan. Nakagawa sila ng dakilang bagay, nakaranas sila ng dakilang bagay. You see, Jesus knew very well that his apostles had many great things to offer for the church. And he should. Kasi siya ang naghanda sa kanila. Siya ang nag-train sa kanila. Physically, emotionally, mentally, and of course, spiritually. Giving them power and authority. So alam niya, maraming mga dakilang bagay na kayang gawin ang mga alagad niya na hindi nga nila magagawa kung nagpatalo sila sa takot nila. Kaya ganun na lamang ang pag-encourage ng Panginoon sa kanila. Kamakailan po ay nakita ko ang shared memory ng aking kaibigan si Eric Del Rosario. Siya po ay sumali sa tawag ng tanghalan taong 2020. Ayan po siya. Ganda, di ba? Pero Eric ang pangalan, sabi sa inyo. May mga minamahal akong kaibigan na miyembro ng LGBT community. Anyway, nung mapanood ko yung performance niya dyan, my first time, nagtaka ako, sabi ko, si Eric ba ito? Kasi ang layo-layo sa alam kong Eric Del Rosario na kapag kumakanta, mayroong command sa stage ang presence. Maganda talaga ang boses. Dito talagang very tentative siya at parang impede ang boses niya. And true enough, sapagkat nang basahin ko yung caption niya dito, sabi niya, yan, Diyos ko, kinakabahan ang anti-mimay. You see what our fears can do? It can keep us from doing the great things that we can do. Sayang. At mas lalo po sayang kung mas maraming tao ang naapektuhan dahil sa takot na ating ayaw paglabanan. Halimbawa, yung takot mo na mamuno sa lugar ninyo kahit kinakailangan na ng matinong pinuno ng mga tao dito. Yung takot mo na magsabi ng totoo kahit marami nang napeperwisyo ang kasinungalingan mo ng ibang tao. Yung takot mo na tumulong kahit kailangan na ng tao. Yung takot mo na magtrabaho kahit gipit na ang pamilya mo. Yung takot mo na magbago kahit hirap na ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Yung takot mong magpatawad o humingi ng tawad kahit lumalala na ang gulo. Yung takot mo na humingi ng tulong kahit hindi mo na talaga kaya at pagod na pagod ka na. Nako, mas lalong sayang sapagkat mas maraming tao ang nadadamay. Mas maraming mga naapektuhan na hindi nakakaranas sa mga dakilang bagay na dapat nilang maranasan kung ang takot mo lamang ay iyong pinaglalabanan. Kaya po sana paglabanan natin ang mga takot natin, lalong-lalo na yung mga fears natin na kung mapagtatagumpayan lang natin, hindi lang tayo ang makikinabang, kundi pati na rin ang maraming tao sa buhay natin. Hindi man para sa atin, para sa kanila. Lumaban na tayo. Harapin na natin ang takot natin. After all, hindi naman natin ito haharapin o paglalabanan ng mag-isa. Maliwanag ang sabi ng Panginoon sa Biblia. Sa paulit-ulit niyang pagbibigay sa atin ng encouragement at pagkasabi na do not be afraid, laging may karugtong na ang sense ay, I am here. It is I. Huwag kayong matakot, narito ako, sasamahan ko kayo. Yun ang kapartner lagi ng encouragement na yun. And He should. Talagang tutulungan tayo ng Panginoon dahil siya ang pinaka-nakakaalam ng mga bagay na kaya natin gawin na hindi natin nagagawa dahil sa pagiging takot natin. At yung mga dakilang bagay na papakinabangan natin ng mga tao sa buhay natin, lalong-lalo na ng pamilya natin, kung paglalabanan lamang talaga natin ang takot natin. So siya ang pinaka-nakakaalam ng mga bagay na yan. Kaya siya rin ang pinakaunang mag-encourage sa atin at pinakaunang tutulong sa atin upang mapaglabanan natin ang takot natin. And that's how we gain courage, not in the absence of fear, but in the presence of Jesus, telling us, I got this. Kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Laban lang
Kakayanin mo yan dahil nandito ako upang ikaw ay tulungan. Ito po sana ang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. May magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Makapangyarihan siya. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, tutulungan niya ako. Alam kong di Dahil nakikita niya ang paghihirap ko. ang Ang lungkot ko, ang halos araw-araw na pag-iyak. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, napakarami kong takot na kung iisipin ko, marami kong naisasakripisyo. Alam kong kaya ko sa tulong mo. Alam ko rin naman po ang kakayanan ko. At alam ko ang mga nami-miss ko. Ang mga nakalalampas na opportunity ng pagmamahal, ng kabutihan at ng kaligayahan, lalong-lalo na sa aming pamilya. Dahil sa mga takot na aking nararamdaman. Panginoon, tulungan mo po ako na maging malakas ang loob ko, lalong-lalo na kung para sa kabutihan. Lalong-lalo na kung hindi naman para sa akin, kundi para sa kapwa ko, kundi lalo na para sa pamilya ko at para sa ikapupuri mo. Tulungan mo akong gawin ito. Hallelujah! Palakasin mo po ang loob ko. Hindi sa kakayanan ko, kundi sa pagmamahal mo. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Kaya sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero maging maayos pa rin ang lahat. Ang pagmamahal daw ang siyang lunas sa takot. Pagmamahal ng Diyos. Kaya gagamitin niya ang kakayanan niya, ang kapangyarihan niya para tulungan ka. Maniwala ka dahil mahal ka niya. Dahil gusto niyang matupad ang mga maganda niyang plano para sa iyo at sa mga tao sa buhay mo. Kaya paglabanan mo ang takot. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.